Tila nagbunga ang hakbang ng pamahalaan para magkaroon ng dekalidad na trabaho ang ating mga kababayan. Patunay na nga rito ang lumabas na resulta mula sa Philippine Statistics Authority kung saan higit 70% ng ating mga kababayan ang naitalang employed o kasalukuyang may trabaho. Ang detalye ating alamin kay Simon Ong live. Simon? Tama ka dyan, Princess. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ito'y batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority para sa buwan ng Hunyo. At ayon sa DepDev, ang magandang resulta ay bunsod umano ng pinagsama-samang effort ng pamahalaan at pribadong kumpanya para matulungan ng mga kababayan nating Pilipino. Pumalo sa higit 76% ang pagtaas ng employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa. Ito'y katumbas ng higit 50 milyong Pilipino na bahagyang mas mataas kumpara sa bilang noong Mayo na nasa 96.1%. Lumabas din sa datos na services sector pa rin ang may pinakamataas na bilang ng employment na nasa higit 60 bahagdan. Sinusundan nito ng agriculture sector na merong halos 21% at industry sector na may higit 17%. Kaugnay niyan, bumaba ang unemployment rate sa bansa ng 11.4% nitong Hunyo mula sa 13% noong buwan ng Mayo. Samantala, iginiitama ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na napanatili ng bansa ang mataas na labor market. Sumasalamin lang aniya ito sa mas panaigting na effort ng pamahalaan para mapalakas pa ang kabuuang business climate ng bansa. Patuloy aniya sila sa mga hakbang para mapanatili ang momentum gaya ng pag-align ng edukasyon at training system batay sa pangangailangan ng industriya. Princess, bukod sa mga nabanggit kanina, patuloy ang pamahalaan sa paggawa ng mga dekalidad na trabaho para mapanatili ang ating posisyon bilang global leader sa semiconductor industry. At hindi lang nila paggawa ng mas maraming trabaho ang kanilang hangarin. Hangarin din nilang mapaigting pa at mapaganda ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino. At yan lang muna ang latest para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Simon Ong, Congress News.